Tanong po tayo sa ChatGPT. Ayan ha, nagtanong tayo sa ChatGPT. Pwede bang tumawid ang impeachment sa 19th Congress sa 20th Congress? Nagtanong tayo sa ChatGPT. Anong sabi ng ChatGPT? Sabi ng ChatGPT, oo, maaaring magtuloy-tuloy ang impeachment proceeding mula sa 19th Congress patungo sa 20th Congress. Basta nasimulan na ito bago matapos ang termino ng 19th Congress. Diba? O, malinaw ang sinasabi ng technology. Ayan na. AI nyo po. So, pag nagsimulan nila sa June 11, posibilidad na tumawid na po ito. Walang na makakapigil. Ayon sa konstitusyon, kung ang isang impeachment case ay naumpisahan na, teka nga, lalakayan ko nga to para makita nyo. Baka sabihin fake news tayo eh. Ayon sa konstitusyon, kung ang isang impeachment case ay naumpisahan na, maaari itong magpatuloy kahit magbago na ang membro ng Kongreso sa susunod na termino tulad ng pagpasok ng 19th Congress. Ang mga membro ng 20th Congress ay may karapatang magpatuloy ng impeachment process kung saan kailangan pa rin nilang sumunod sa mga legal na proseso tulad ng mga kinakailangang boto at aksyon para sa kasong impeachment. Sabi ko sa kanya, ano ang basihan mo dito? Tinanong ko. Ang basihan ko sa sagot ko ay ang Article 11 Section 3 ng 1987 Constitution na nagsasaad tungkol sa impeachment, initiation of impeachment, sinusulong ang impeachment sa pamamagitan ng isang verified complaint o petisyon. Ito ay maaaring magmula sa isang membro ng Kongreso o isang grupo ng mga mamamayan na may layuning maghain ng kasong impeachment laban sa pampublikong opisyal. Pagpapatuloy ng impeachment, ayon sa batas, kapag nasimula na ang impeachment proceedings na in-endorse mula sa Kongreso, ito ay magpapatuloy kahit na magbago ng miyembro ng Kongreso tulad sa 20th Congress. Hindi ito natatapos lamang sa pagtatapos ng termino ng 19th Congress at ang bagong Kongreso, sa kasong ito ang 20th Congress, ay may kakayahang magpatuloy ng proseso. Pagpasa ng boto pagkatapos ng mga hakbang ng House of Representatives tulad ng paghahain ng Articles of Impeachment at pagboto upang ito ay maipasa, ang kaso ay papasa sa Senate para sa trial. Kung naumpisahan sa 19th Congress, ang 20th Congress ay maaaring magpatuloy sa proseso. Sa madaling salita, ang impeachment case ay maaaring magpatuloy sa susunod na Kongreso hanggat ito'y nasimulan sa tamang proseso. Nagdududa pa rin ako. Sabi ko, ito ba ay naaayon sa konstitusyon ng Pilipinas? Oo, ang proseso ng impeachment at ang posibilidad na magpapatuloy ito mula sa 19 to 20 ay naaayon sa 1987 Constitution. Ayan na, Article 11, Section 3. Sinasaad dito ang impeachment ay isang proseso na maaaring isulong laban sa high-ranking government officials tulad ng Pangulo, etc. etc. Ayan na, walang pagkaantala sa impeachment. Kung ang impeachment ay na-initiated, nagsimula na sa isang kongreso, ang mga membro ng bagong kongreso ay may karapatang ipagpatuloy ang impeachment proceedings. Ito ay hindi matatapos kapag nagbago ang membro ng kongreso. At hindi rin kinakailangan magsimula uli ng buong proseso. Hindi po natatapos. Ito na po ang matindi. Ito na po ang matindi. Ang prinsipyo ng continuity of government ay due process. At due process ay nagbibigay paintulot sa isang impeachment case na magpatuloy sa susunod na Kongreso! Oh, kaya't hindi ito nasasangkot sa expiration ng Kongreso. Hindi daw ito pagkain na na-expire.
Basta nasimulan ito sa ilalim ng mga tamang akbang sa isang kongreso, sa kasong ito, ang 19th Congress, ang proseso ay magpapatuloy sa susunod na kongreso na yun ang 20th Congress. Sa madaling sabi, ang impeachment case ay maaaring magpatuloy mula sa 19 patungo sa 20th Congress ayon sa Konstitusyon! Chat natin ngayon to. Baka naman niloloko mo lang ako. Baka naman niloloko mo lang ako. Ayan, chat natin. Talungin natin, baka naman niloloko tayo nito eh. Hindi kita niloloko. O, kita mo! Oh, live na live yan ha. Sabi ko, baka naman niloloko mo lang ako. Ano sabi? Hindi kita niloloko, Merwin. Ang mga sagot ko ay batay sa nakasaad sa 1987 Constitution. Kita mo. At ang proseso ng impeachment ay may iliwalang tinakda doon. Huwag kang mag-alala, ang layunin ko lang ay magbigay ng tamang impormasyon batay sa mga legal na probisyon. Ganun na. Teka lang ha. Talaga ba? Talaga ba? Sigurado ka dyan ha. Oo, Merwin. Sigurado ako dyan. Hindi kita niloloko. Buti pa si ChatGPT, hindi nagloloko. Buti pa siya, hindi nagloloko. Teka lang ha. Ano ang kaso kapag hindi nila tinuloy ang impeachment? Kapag hindi, ito na, patay na kayo na ito. Ang dami sinabi ni Merwin. Ayan na, pagkantala ng proseso, pagkakaroon ng political consequence. Ang hindi pagpapatuloy ng impeachment ay maaaring magdulot ng mga political na epekto tulad ng pagkawala ng tiwala mula sa publiko. Malinaw. Ayan po ha. Tulad ng pagkawatiwala. Ayan kung halimbawang may sapat na dahilan para mag-impeach, halimbawa may krimen o kapabayaan ng isang opisyal at hindi ituloy, maaaring magdulot ito ng tensyon sa pagitan ng mga sangay ng gobyerno at mamamayan. Kita mo po? Ayan na. Ayan na. Sige, tanungin natin to. Mai-impeach ba si Sara? Uy, putik, nahirapan. Wala pa kasi to eh. Uy, putik, patay na kayo. Oo, maaring ma-impeach si Vice President Sara noong February 5. Siya ay na-impeach ng House of Representatives. Tama nga naman. Okay na yan, Merwin. Ayan na-impeach na nga daw sa Kongreso. Oo nga naman. Okay, ayan Yan. Malinaw yan, mga DDS. Teknolohiya. 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 Malinaw Ang sabi ni Merwin, maaring tumuloy sa 19 to 20. Teknolohiya. Teknolohiya. Napakalinaw.
Mga DDS, panahon na ng ChatGPT. Kung hindi nyo pa kaya mag-ChatGPT at nasa Merriam-Webster pala kayo, luga kayo! Tekibiloja! Tekibiloja! Siyempre, hindi pa natatapos dyan. Eto pa, pasok! Din ngayon, former FEU Institute of Law. Sino, Ma'am Lalaine? Wala, talo si Nightbot dyan. Si Nightbot, paulit-ulit yung hype na yan eh. Parang matanda yan eh. Pang matanda yan si Nightbot, bagay yan. Paulit-ulit. Dean and Law Professor sa Ateneo, UST at PLM, Attorney Mel Santamaria. Attorney Santamaria, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat po sa oras. Di sa'yo, Pinky. Meron ho bang Oh, ito na ha. Pakinggan nyo to. Tekibiloja! Tekibiloja! with Senate President Chis Escudero saying that the plenary is supreme? Whether magkaroon po ng grave abuse of discretion or not, supreme po ang plenary. The plenary may be supreme, but it does not necessarily follow that it is correct. Di ba? Kasi pwede mong gawin lahat ng pwede mong gawin. Kaya lang ang basic katanungan ginawa mo nga, pero tama ba? Yun ang tanong. Balikan ko po yung sinabi nyo na a grave abuse of discretion. Sabihin po natin umabot ito sa Korte Suprema at sabihin po ng Korte Suprema na nagkaroon ng grave abuse of discretion Baliktad. at kailangan ipagpatuloy o umpisahan ang trial. Ano po ang pananagutan ng mga senador that brought this forward, sir? Okay. Ang tinatawag natin ay isang sovereign function. Oh. Okay, halimbawa, ikaw ay isang senador. Katungkulan mo maglitis. Yes. Katungkulan mo maghatol. Yes. Katungkulan mo mag-legislate. Kung iyan ay sovereign function na ginagawa nila at nagkamali sila, at wala namang bad faith, walang kasong mafafile sa kanila. Kaya sadyang ganyan lang ang ating batas, no? Yan pa ang butas mo sa saligang batas. Ang mga senador po, kaya malalakas loob ng mga hayop na yan na gawing laruan lang at panigan ng kanilang mga partido, wala silang accountability. Kaya nga po sabi natin, itong konstitusyon, kailangan po natin rebisahin na. Biro nyo po tayo, lahat nakatuon sa konstitusyon sa ating mga mahihirap, magbayad ka ng buwis. Dahil mananagot ka, huwag kang magnanakaw, mananagot ka, huwag kang ganito, mananagot ka, huwag kang tumawid ng bawal sa ganito, mananagot ka. Pero ang mga senador, tingnan nyo po ang ginagawa nila. Winalang yan na yung pera ng taong bayan, may kinakampihan pa po sila. Tama ba naman to? Kailangan po, amyendaan po natin ang batas. Lagyan natin ng kaukulang parusa tong mga senador, congressman na to. Dahil kawawa tayo, ang batas lagi nasa mahihirap. Ang batas po lagi nakatuon sa mahihirap. Pag hindi tayo nagbayad ng buwis, yari tayo. Lahat nasa mahihirap ang kaso. Pero ang senador, ginago na yung taong bayan. Patawa-tawa pa. Diretso. Pero kung ito ay mapatunayan na ito ay conniving sila at saka alam naman nila na mali pero ginawa nila, ibang klase na yan. At baka maano sila, ano yan parang betrayal of the public trust na rin yan. At kung ganun po, sino ho ang pwedeng mag-file nun laban sa sinasabing mga senador? Gaya po na inyong sinabi na posibleng guilty dito, but that would be a little hard to prove. It is always in the mind. Kaya napakatinding at napakahirap i-prove yan. Kaya ang benefit of the doubt will always be with them. But the result is being looked at. Tama ba yung resulta? Yun ang pinupuntahan natin. Kung mali, dapat talagang hindi sundan. Siguro, attorney, kailangan sigurong malaman ang inyong pananaw. Ano po ba dapat ang mananaig? Yung pong nasa konstitusyon, Article 11, hindi ko po alam kung Section 4 o 5 o 6 yun. Yung sinasabing the Senate shall have the sole authority to try and hear all impeachment cases. Try and hear, try and decide. Yun po yung nakasulat, hindi ho ba? Versus a vote in plenary that might win to junk this impeachment trial due to a number of reasons, whether there's not enough time or... Ito, any magandang other reason. tanong. Ano ho ba dun dapat ang manaig? Saligang batas ang mananaig. Yes! Sapagkat ang saligang batas ang pinakamataas na batas natin. Wala Yes! Tama yun eh. Dapat po saligang batas ang mananaig. Bakit? Kailangan ba manaig yung draft resolution? Never! Bakit? Ano ba yung intensyon ng draft resolution? Paglabag sa konstitusyon. Meron ba kailangan draft resolution? Walang dapat draft resolution. Bakit, Nyolo? Kasi po, forthwith.
Wala sinabi that the senator can file a resolution in order not to pursue the impeachment complaint. Wala po sinabi sa Constitution na ganon. Anong sabi ng Constitution? Shall forthwith. Di ba? Yan ang sinabi ng Konstitusyon. Wala pong sinabing shall forthwith. And if ever there is a draft resolution, wala pong ganon. Ang sinabi po, shall forthwith. Wala pong sinabing pwedeng mag-file ng resolusyon, pagpigil ng impeachment. Para po yung trend. Hindi mo pwedeng harangin basta-basta. Hindi mo pwedeng takpan basta-basta. Ang trend, dire-diretso yan. Ganun po ang impeachment. Ang resolution po na yan, wala po sa konstitusyon yan. Chis Escudero, bakit tatalakayin mo sa plenaryo? Akala nyo malalansin nyo yung taong bayan? Magpapasa kayo ng resolusyon na wala sa batas, sa talakay mo pa sa plenaryo? Sino ginagago nyo? Diba? Chis Escudero, ano nangyayari sa'yo? Isang illegal na proseso, tatalakay mo sa plenaryo? Wala sa konstitusyon, ba't tatalakay mo sa plenaryo yung resolusyon ni Bato? Yun ang may wagang tanong. Hindi mo pwedeng talakayin sa plenaryo ang illegal na proseso. Ha? Dahil kung nasa konstitusyon niya, pwede. Kung wala sa konstitusyon, immediately, hindi na pwedeng talakayin. Bakit may intention kang talakayin, Chis Escudero, na wala sa konstitusyon? Sino ginagago mo? Illegal ang ginagawa ni Bato. Susuportahan mo, tatalakayin mo sa plenaryo? Ay, iba ang gawain yan. Dapat maglabag o gobiyan sa ating saligang batas. Kaya nga meron tayo niyan. Kasi ang ating saligang batas, binibigyan natin ng kapangyarihan ang mga departamento ng gobyerno. Kaya lang alam natin na pwedeng abusuhin. Yes. Kaya gumagawa rin ng limitasyon ang ating konstitusyon. Kaya nga ang ating konstitusyon, malinaw na malinaw, pag na-file yan, maglitis kayo at maghatol kayo. Yan ang- Diba? Ang linaw. Kaya ginawa ang salitang impeachment dahil nga abuse of power. Oo, pwede kang maging opisyal, pero hindi ka pwedeng mag-abuso sa kapangyarihan. Kaya nga ginawa po ang impeachment. Pwede kang tanggalin sa mismong kinalalagyan mo. Kahit mataas kang opisyal ng bansa. Ngayon, kung pipigilan mo yan, pinipigilan mo ang mandato ng konstitusyon. Sila ang nag-akda na kapag may abusong nakikitaan pa lang, pwedeng magsagawa ng impeachment. May nakitaan bang pang-abuso? Opo. Bakit? 2/3 ng Kongreso in-impeach na yan. Ngayon, anong nakalagay sa konstitusyon? Kapag 2/3 ng Kongreso in-impeach na yan, anong gagawin mo? Magpo-proceed ka sa Senado na ang Senado ay magiging jury upang talakayin ng impeachment. Paano kung delay? Paano kung delay binigay ng Kongreso? Wala pong problema yon. Dahil walang nakalagay sa konstitusyon na kapag delay, huwag ka nang magsagawa. Siyempre, may magsasabi, lahat ng ginawa sa 19th Congress ay kailangan lusawin at wala na. Kailangan gawin sa 20th Congress ay gawin nating parang bago. Yan ang nagsasaad. Ito ang sagot, mga uliga. Ang sabi ng konstitusyon. Happy po ang opinion kung maaari bang tumawid ang impeachment mula 19th sa 20th Congress. Ano po ang Pakinggan mo to ha. Pakinggan mo. inyong posisyon hinggil dito?
Pwedeng-pwede, Pinky. Bakit? Alam mo, ang ating Senado, tatlo ang trabaho nila. Iba-iba. Tatlo ang trabaho ng Senado. Babaybayin natin to kasi maraming mga luga sa paligid. Tatlo ang trabaho ng Senado. Ang una, gumawa ng batas, legislative. Ang pangalawa, mag-try ng impeachment trial, quasi-judicial. At pangatlo, nagro-roll sila ng electoral tribunal kung may protesta sa eleksyon. Tatlo yan. Ang sabi ng ating Korte Suprema, hindi porkit natapos na ang legislative nature ng Kongreso, tapos na rin lahat. Ang non-legislative function ng Kongreso ay patuloy pa at hindi napuputol kung naputol na yung legislative nature. Malinaw yan. Malinaw yan sa kaso na dinesisyon na ng Korte Suprema. Kaya, ang impeachment trial is a quasi-judicial function. Tandaan natin, paglilitis at paghahatol. At kung naglitis ka, magsusuri ka ng ebidensya. Judicial yan. Pero hindi sila judiciary, kaya quasi-judicial. Mananatili yan at sasampayan at pupunta yan sa 20th Congress. Ano ho ba? Oh! Ano na? Ano? Sabul! Isa pa, para makaintindihan nyo. Isa pa, para maintindihan nyo. Maraming bobo sa Pilipino eh. Kongreso ay patuloy pa at hindi napuputol kung naputol na yung legislative nature. Malinaw yan. Senado, tatlo ang trabaho nila. Iba-iba. Ang una, gumawa ng batas, legislative. Ang pangalawa, mag-try ng impeachment trial, quasi-judicial. At pangatlo, Yung impeachment trial po, quasi-judicial ang tawag doon ha. Sa Latin, quasi-judicial. nagro-roll sila ng electoral tribunal kung may protesta sa eleksyon. Tatlo yan. Ang sabi ng ating Korte Suprema, hindi porkit natapos na ang legislative nature ng Kongreso, tapos na rin lahat. Ang non-legislative function ng Kongreso ay Tignan nyo, sabi ko sa inyo, pag natapos nila ang legislative function nila, hindi pa doon tapos. Meron silang legislative transformation nila, yung function nila, tatlo sila eh. Pero meron pa silang quasi-judicial, na which is impeachment. Hindi nyo pwedeng talikuran nyo porkit natapos yung legislative function. 'Di ba? Parang lumalabas, tinatamad lang kayo at tinitake nyo as kabuuan. Ibig sabihin, sinama nila yung legislative, yung impeachment, yung electoral tribunal. Sinama nila na pag natapos na ng 19, etong tatlong function nila, taob na rin. No! Sabi ng konstitusyon, no! at tuloy pa at hindi napuputol kung naputol na yung legislative nature. Malinaw yan. Malinaw yan sa kaso na Hindi mapuputol kahit maputol na yung legislative nature nyo o pag-legislatura. Forthwith means, Jackie or cut. Means immediately or agad-agad. Sige mga senador sa buhatang pamor, galitin yung mga ulaga kayo. Mga ulaga! Thank you, Jackie ha. Sila ng Korte Suprema. Kaya, ang impeachment trial is a quasi-judicial function. Quasi-judicial, ibig sabihin, trabaho nyo yan. Yan ang second function ng mga hayop na senador na to na dapat hindi nyo iniiwasan. Quasi-judicial. Trabaho nyo mag-impeach. Anong trabaho ng impeach? Anong trabaho? Either convict or acquitted. Walang sinabi doon na magresolusyon kayo para kayo ay hindi na magtrabaho, mga mga ulaga. Hindi ganon. Kasi pag nagre-resolusyon ka, tumatakas ka mismo sa mandato sa'yo ng konstitusyon. Tumatakas ka. Inuutusan ka ng konstitusyon eh. Trabaho mo either convict or acquitted. Ba't ka magre-resolusyon? Huwag kang magsenador, bato, tanga ka! Tandaan natin, paglilitis at paghahatol. At kung naglitis ka, magsusuri ka ng ebidensya. Judicial yan. Pero hindi sila judiciary, kaya quasi-judicial. Hindi sila judiciary. Kita mo? Manatili yan at sasampayan at pupunta yan sa 20th Congress. Ano ho bang sa inyong palagay, attorney? Magkakaroon ho ba ng trial? Well, ganito yan, Pinky. Gandang tanong mo yan.
Kaya nakasalalay talaga sa konsyensya Oh. ng ating mga senador. Konsensya de puta de leche crema. ¿Entiendes? Senador, senadora que puta de leche de crema. Senador favorable de puta de Sara de Coraco de leche de cuarta. Sabi nila, it's a numbers game. Tama naman sila. Pero tingnan nila ang tungkulin nila sa ilalim ng konstitusyon. Ba't sa sinabi mo maglitis, susuri ka ng ebidensya. Ba't sa nagsabi kang maghatol, dapat maghatol ka ayon sa ebidensya. Hindi mo pwedeng i-decide ang kaso by mere alyansa lamang o sapagkat galit ka sa tao. Hindi Yes. pwede. Dapat gawin mo ang iyong tungkulin. Kaya, conscience ang ating inaasahan na magkaroon sila ng konsyensya. At kung hindi nila ituloy, aakit na naman yan sa Korte Suprema. Maraming salamat po sa inyong oras. Kita nyo? Ha? Kita nyo na? Malinaw! Malinaw! Mula kay ChatGPT hanggang sa isang abogado, pareha sila ng idealismo. Itutuloy dapat ang impeachment. Wala mismo ang makakapigil. Quasi-judiciary. Quasi-judicial. ¿Entiendes? Okay? Senador, senadora, de puta, de tuloy, de impeachment, de leche, de gracia, de Sara, de nakaw, de kwarta, de Pilipino, na leche, plan, de crema. Hi friends and not friends and not friends.